build your own pocket city. Ito na. ang daming ano, no? Kahit Oo. na hindi Todos Los Santos, ang daming Oo. ghosts, Oo. ghost projects. Oo. Hindi, ang problema natin kasi tayo nanonood lang yung mga tao eh. Para lang parang komedya o drama o serya na pinapanood ng mga tao. Dapat konting galit naman, katulad itong Family. Yeah. Galit na tao yan. Oo. Ang tagal-tagal na yan, 2020 pa yan. Alright? 2026 na. At makikita mo, pag pinag-aralan mo, alam mo naman talaga, hindi ka na kailangan manghula eh. Oo. Dahil ano ba sa investigasyon namin, hindi mangyayari yan kung hindi kay President Duterte. Dahil siya ang naglipat ng pera, siya nagutos silipat yung pera, siya naglagay ng mga tao doon sa isang procurement ng DBM na di alam ng tao. Oo. Ang mga tao niya, yung mga tiga Davao lahat, kasama sila Bongo, sila Lao, at lahat yan. Ano nangyari? Nabigay sa isang Family na ang pera, 625,000. Pero so far, ang naungkat na namin ay umaabot ng halos ng 12 bilyon. Alright? Wow. Na nakuha, ang nahigop, no? 47 billion yan eh. Hindi na nasarahan yan. Kaya galit na galit ang tao dahil habang nagkakasakit ka, sipin mo na nakahilata yung tao, may sakit, dinudukutan ng tao. Yeah. Dinudukutan yung pera, hindi sa paggamot, hindi Sinamantala. binibili ng gamot. Di ba? Yeah. Okay. Oo. Senator Dick, follow up ko lang before I turn you over to parang Danny, ano ha? Itong bagong pahayag ni Madriaga na di umano ay ginamit ang mga pondo na galing sa Family, kung ano man yun na erase nun, to bankroll the would-be presidential campaign of VP Sara. Itong information na ito, hindi lumabas ito dun sa Family hearings. Investigation nila. Oo. Hindi kailangan because ang focus namin, pag nalaga ko ng eleksyon yun, sabihin nila, namumuliti ka na naman. Mabuti nang galing sa kanila. Pero pag-aralan natin, matatalino naman ang mga Pilipino, tayong lahat, may talinong binigay ang Panginoon. Kailan nangyari ito? 2020. Kailan ang eleksyon? 2022. Nagkaroon ng pagkakataon, pandemic. Ang kasosyo, ang pinakamalapit kay Duterte, si Michael Yang na nagyayabang na kaya niyang mag-supply dahil Chinese siya eh. Madali mag-supply. Wala siyang letter of credit, walang kapital, 625,000, wala siyang legal, technical, financial capability, at siyang tinuro ni Duterte na pagador, siyang tinuro ng mga tao sa Family na siya nagpapahiram ng pera. Kaya makita mo, bakit siya magpapahiram? Bangko ba siya? Bilyon-bilyon yan. At anong ginawa all the time ng tinatawag nating ombudsman? Iniimbestiga na in public yan. Anong ginawa nitong Money Laundering Council? Dapat nakikita nila naglalabas ng pera. Akalain mo 625,000, binabayaran mo ng sa isang bulto 3 billion, 2 billion. Hindi ba dapat chicken niya? Wala eh. Talagang failure of government because it's deliberate. Talagang in aid of election. Mag-eleksyon, kailangan ng pondo. Yan ang ginagawa ng karamihan ng politiko, hindi naman lahat, na maghahanda ng pera para may panggasto sa eleksyon. Yun ang nangyayari. Ang problema nila, pambili ng tao ang hinahanap nila, hindi yung pantulong sa tao. Kaya nangyayari, talagang ninakawan tayo ng katakot-takot. Hanggang ngayon, wala pang nakukulong. Nakalagay na, apil lang apil. Natalo na naman si yung pangalawa ni Lau, si Nono, si Nono, Lin Nono, tama ba? Hindi, si Leong, si Warren Leong, no? Yun, no? Lin Magkasama Wei Xiong. Tama ba? Hindi, si Lin Wei Xiong, iba yun. Hindi nagpakita yun. Okay. May mga litrato kami ni Lin Wei Xiong kasama siya, kasama yung mga congressman doon sa beach, no? May mga litrato tayo niya na nagpakita doon kay Presidente Duterte doon sa Davao. Kasama na yan. Nung inumpisahan na namin ito, nagtago na siya. Bakit siya magtatago? Sabagat nakuha ko yung dokumento na ina-appoint siya kasama si Mohit Dargani na sila ang pwedeng maglabas ng pera. Yung binabayad sa kanila through the land bank ay pwede lang ilabas, pwede lang kung hindi na hinanap ng gobyerno saan napunta yung pera. Hindi ba ang binayad na cheque sa kanya, nakita nyo, 175 billion? Saan galing? Land Bank of the Philippines. Ang Land Bank, bangko ng gobyerno yan.
Ang dali-dali yung katingan. Ngayon lang kung ako yung nasa Senado, tatalingin ko, pakita nyo nga lahat yung transaksyon na pumasok na pera at lumabas na pera yan sa Parmali at malalaman nyo na ang kakaroon na kayo ng paper trail. Oo. So bali ngayon, binabanggit nyo kasi kanina yung statement at yung itong yung affidavit ni kinu-question kasi yung dalawang affidavit for now. Yung una nung 2025 at saka itong 2026, marami raw inconsistency si Madriaga. Yun ang mga sinasabi ng ilang pati kanina sinabi rin former ombudsman Martires. Pero in this case dito sa Parmali, meron ho bang nakikita kayo talagang bahid din or ibig sabihin katotohanan doon sa sinasabi niya na talagang 175 million was received itong si Lin Wei-xiong para to fund itong supposedly Inday Sara for President movement? Madali naman malaman may cheque di ba? May paper trail. Oo. Ako naniniwala na hindi lang magsasabi yan si Madriaga na hindi niya napapatunayan, no? At siyempre aalma lahat yung mga sinabi niya. Pero ang dilinaw dinala doon sa parking lot sa ombudsman. Alright? Dinala doon sa isang nightclub ba yun sa Laguna. Sa isang politiko may pinagbigyan. So may mga specifics May specificity yung mga binubunyag niya pwedeng tukuyin, di ba? Pwedeng imbestigahin yung nightclub sa Laguna. Sino yung congressman? Sino yung politiko na binigyan, di ba? Meron naman record yung mga gwardiya sa ombudsman kung sino pumasok on that day. Sino pumarada. Hindi ka naman makakapasok sa ombudsman na hindi kukunin yung plate number mo Di ba? Okay. So ako gusto ko lang, partner, gusto kong balikan yung tungkol dun sa extradition treaty kasi nabanggit kanina ni Senator Ping, yung tungkol lang doon kay Saldico. Sabi niya walang extradition treaty dahil lawyer din kayo. Gusto ko lang alamin din sa inyo na ibig sabihin kung walang extradition treaty, ang pwede lang mangyari ay hindi questionin yung hindi i-contest ni Saldico yung deportation proceedings na gagawin ng Interpol. Kung hindi mangyari ito, tingin niyo ba na masyadong mabilis o mapapabilis ang pagpapauwi dito kay Saldico, Congressman Saldico? Alam mo nangyari yan, di ba? Doon sa inimbestigan natin yung isang president ng Rotary Club napauwi natin galing sa Amerika. Doon sa investigasyon ng mga pondo na ginagamit sa PIDAT, no? Okay. At tiga-copies yung presidente ng Rotary Club na yun. Ito, dapat may extradition treaty, pinakamabilis. Pag final mo yan dito, mag-i-issue ng warrant of arrest, ang DFA maghihingi ng extradition. Now, there are two ways. Kung wala tayong extradition, pwede natin hingiin na one, Interpol. investigahin natin siya doon. Di ba? Okay. Pwede siyang kunin ng statement doon. O pangalawa, out of committee, yung pagkakaibiganan ng Czechoslovakia, ng Czech Republic, at saka tayo, ibigay na sa atin. O baka isipin naman ninyo, kung talagang gusto, maraming paraan O I'll give you an example. Okay. Si Adolf Eichmann, ang daming pinatay na Hudyo. Anong ginawa ng Israel? Yung kanilang Mossad, Argentina ba yun? Lahat yan. Anong ginawa? Kinidnap nila, nilagay nila sa aeroplano ng El Al at nilabas sila sa Argentina. At dinala at siya ay nabitay at nabitay siya sa Israel. Kung gusto, maraming paraan. Ito, ang laki-laki ng kasalanan nito. Ito lang, tatanungin ko naman tayong magkakaibigan, no? Kaya sa media, ako rin, nag-media rin ng araw sa ibang channel. Kasi sabihin ko, bakit kailangan hintayin pa natin yung mga bagay na ganyan? Naghihintay ang tao. Ang lahat ng politiko sumusumpa na pagsisilbihan na lang matuwid ang ating mamamayan. Bakit pa kailangan hintayin? Ba't kailangan udyukapan? What is it that our people wish? Mahuli yung gumawa sa Parmali. Tinatawanan tayo Sinabihan ko si Ombudsman noon, oy, si Lin Wei-xiong nasa Dubai na. Bakit hindi makuha? Meron tayong extradition treaty kay Lin Wei-xiong, no? Sa Dubai. Ba't hinihingi, no? At tapos umalis ito si Michael Yang. Hindi ba dapat nakabantay yung immigration? Kahit na wala kang order nakalusot. Hindi mo na kita papalabasin, tatawagan ko na yung ombudsman, tatawagan ko na yung Senado, baka may sabit ka, mahuhuli yan. Pero walang malasakit, walang kusa. Walang kusang loob. Kaya ang tao,
biktima palagi. Ano ang gagawin natin? Wala tayong magawa. Yung gobyerno natin, hindi pinapatulan eh. Kaya ang dami-daming may kaso sa ating bayan. Kaibigan ko rin naman si Bato, pero sorry na lang. Bakit hindi mahuli si Bato? Bakit hindi mahuli si Bactan? Alright? Bactan, Atong ang. May mga kaso yan. Bakit nakakalabas? Kung nakalabas? Hindi ko maintindihan yan eh. Biktima yung tatay ko, pinatay. Ako, hinahabol ko yan. Hanggang ngayon, bata pa ako, lahat ng Department of Justice, hinabol ko yan. Pero hanggang pinatawad pa yung mastermind na isang mastermind doon, ilang-alang ko si President Marcos, sabi niya, rescind the commutation for having been issued, enforced pretenses. Sabi ko, huli na yun. Dapat hindi nakalusot yun. Lahat ilulusot eh. Kung gusto talaga, maraming paraan sila. Yeah, Senator Dick, isingit ko lang ito kasi very very important nabanggit po ninyo kasi yung bakit hindi makahuli si ganito ganyan. Let's go to the Blue Ribbon Committee and what's happening to it right now. You were also a chairman for a long time of the Blue Ribbon Committee ng Senado. I was the longest chairman. Yes, nasa record books na nga kayo eh. Hindi record. Masahin nyo lang lahat yung mga investigasyon pero walang gumagalaw doon sa mga gobyerno natin sa executive. Opo. Can you explain to us, kami ni Danny at ng mga 1 milyong nakikinig ngayon, no? Ano ba nangyayari? Bakit pa parang na-checkmate na yung Blue Ribbon Committee issue on the flood control projects scandal na parang hindi na gumagalaw kasi walang gustong pumirma. Ngayon na lang medyo gumagalaw-galaw ng konti yung number of additional signatories. Ano ba ang dynamic sa Senate? Bakit ganon? Hindi, kasi yung iba, katulad doon dyan, ihambing ko na doon sa formally. Lahat, unang-una, kukunti lang nag-a-attend. Bakit? Kasi bago gumalaw ang judge, bago gumalaw ang senador o congressman, tinitignan nila yung likod nila, baka nakatingin si Presidente. Ano ba ang gusto ni Presidente Duterte dito mangyari? Lahat ng hindi pumirma noon, mga kaibigan ko, sabi, Presensya na Dick, tatakbo tayo eh. Baka ihulog kami sa Mindanao. O di ba, yan nga nangyari sa akin, hinulog ko sa lahat ng Pilipinas. Di ba? Utos ng Presidente. Kaya palagi natatakot yung mga senador. Kaya dapat, ilabas ka natin kung sino yung ayaw pumirma. At magpaliwanag kung bakit ayaw pumirma. At bigyan nila ng rason, ba't ayaw nila pumirma. At least si Senator Recto, sabi niya, pipirma ako, pero nakalagay, may comments ako na huwag mo isama si Duterte. Isang kaibigan ko, ilang rason, hindi ko pwedeng pirma niya, matatalo ako pag pumirma ako dyan. Walang kinalaman yung panalo o talo. Hustisya, katarungan ang prinsipyo, di ba? Prinsipyo. Oo. Palagi pa tayo sumusumpa kung ang interest lang natin ang atupagin natin at hindi interest ng tao. Pagkaki mo ang dami namatay. Papabayaan natin, nakahawan tayo. Nakahawan tayo harapan-harapan. Dinidepensa ng Pangulong Duterte yung mga tao niya. Hindi ko maintindihan yun. So, interest over everything else. Di ba? Personal interest. Personal interest bago everything else. Kaya dapat tanggalin niya yung maskara. Ba't ayaw mo pumirma? Talaga naman. Sino ayaw pumirma? Ikaw, senador, ba't ayaw mo pumirma? Ay, basta kaibigan ko yung malalagay sa balag ng alanganin Abangan natin, sir. Confident naman yata Senator Ping. Mukhang makukuha yung siyam. Mai-release man lang yung BRC. Okay. Alam mo, sa akin, hindi ko kailangan yung report. Alam mo kung bakit? Matibay yung report ko eh. Pwede na gamitin because lahat ng nag-testify dyan, under oath. Yes. Pero kulang yung signature. Hindi ba pag kulang pwede i-release? Kapag kulang ang pirma, hindi uusod talaga. Senator Dick, maraming salamat. Kulang naman tayo sa oras, partner. We will definitely get in touch with you again. Sabi sa inyo, kulang tayo rito. Sa susunod nga, pwede po bang imbitahin kayo dito? Studio na? Anytime. Basta family, kailangan ilaban natin yan. Sagot namin ng kape. Sa inyo, merienda. Basta formally. Pero grabe, ang daming pasabog dito ni Dr. ni Dick Gordon, mga kabsat. Di ba, Sir Leonardo? Grabe. So, may nangyayari palang ganun, no? Kinausap pala si Dick Gordon na wala eh. Nakatingin si Duterte eh. Ganun ba yun? Shoutout LZ Mix Vlog, kabsat. Shoutout number 53. Maraming salamat sa mga nag-like, mabsat ha. Like and subscribe naman tayo dyan, mabsat, no? Okay, nakinan ba tayo? Wait lang.
Sige, mag-last topic tayo, mga basat, bago tayo mag-end. Mag-last topic tayo. Dalawin natin si